Pinabatan mo. Okay na to. Yun. Okay na. So, hello at welcome po sa inyong lahat sa mga nanonood ng video na ito. Bale, madalian lang naman to eh. Ang pag-uusapan natin is yung purong all about sa fire officer exam. No? Sa mga hindi pa pala member ng group, iniinyahan ko po kayo. I-search niyo po yung FOE-Fire Officer Exam 2022 group na binuo ng team namin para sa mga magti-take ng exam ngayong October 2022. No, sa page po na yan, isisikapin namin makapost ng mga tanong na sa tingin namin is lumabas na last exam at may potential din na lalabas kasi ang exam is iniiba-iba lang nila yung composition ng question ng tanong, pero yun pa rin naman ang hinahanap. Kasi sa mga nagtatanong po kung mahirap ba ang FOE exam, medyo talaga ako nahirapan kasi di ko alam na situational pa talaga yung exam. Tsaka yung 25% na general ability is hindi ganun, hindi lang 25%, mas madami pa yata doon. Kaya dapat alam mo yung mga marunong ka sa reading comprehension. Kasi yung situational dapat i-comprehend mo talaga kung ano yung tinatanong eh. Kasi yung mga choices is parang tama lahat. Parang tama lahat, no. So, piliin mo talaga yung pinakatama doon. Kung alam mo naman yung process of elimination, so matulungan ka talaga. Medyo madali na lang sa iyo. Pero dapat alam pa din natin yung mga terminologies ng Bureau of Fire Protection kasi hindi naman lahat situational. Meron din namang mga tinatanong specific. Halimbawa, kailan na implement yung Fire Code of the Philippines. So, hindi naman situational doon hanapin. Meron talagang specific na tanong. Halimbawa, tinatanong sino ang chief ng bureau. O di, dapat alam mo sino ang chief ng DLG. O di, alam mo din. At halimbawa sa situational na masabi kung dapat talaga alamin mo din yung mga key terms is may tanong ata doon na tinatanong kung anong tools ang gagamitin mo sa ganitong uri na pangyayari. So dapat alam mo din, basahin mo din yung mga tools, pero hindi naman ganoon karami. Kaya straight na, diretso na tayo. So fire officer exam FOE. Okay. Magpapakilala muna pala ako. Ako nga pala si Jerome Abao. Kapwa nyo din aspiring, nagiging BFP. Hindi pa ngayon. FOE passer last April 24. Okay. Last April 24. No? FOE passer last April 24. Tapos, nakapasa din ng Napolcom entrance exam noong April 9. So, pinalad ako dyan sa dalawang yan. Ang technique lang talaga ginawa ko is yung study plan yung nakapost doon sa group naman natin. Naggawa ako. Pwede yung gawin yung guide para systematize yung pagka-study nyo. Hindi lang study ng ganito, bukas iba naman study nyo. Dapat systematize siya para yung information is hindi kayo mag-overload. Kasi pag na-overload kayo, wala kayong maisip wala yung focus. So dapat talaga may focus ka sa top na inaaral mo. Yung exam is 160 items. 10 items ay masasabi kong bonus kasi tinatanong yun yung GDR mo, yung civil status mo. Meron ding question doon, mga 3 question ata. Doon sa number 8, 9, at 10. Tinatanong doon kung nasa servisyo ka na ba. Pero dapat sagutan mo pa din yun. May choices naman na non-applicable. So yun ang shade mo. Kasi yung iba, di na nila sinade. Akala nila di para sa kanila. Ayun, sayang naman yung 3 points kasi dapat talaga sagutan mo para ma-check ng machine. Sa mga nagtatanong din about sa reviewer namin, meron naman kaming libreng reviewer. May link akong binibigay. Libre naman yun access. Bale, yun yung mga compilation ko ng lahat ng mga reviewer na meron ako. Pero, meron din kaming isang folder na hindi public, kumbaga pinapa-avail namin at hindi naman ganun kamahalan kaya tanongin mo po yung mga mobile. Di na kami nagdi-demand ng presyo. Intindi naman din namin kasi kagaya nyo dati nangangapa din kami sa mga reviewer.
Bali, privilege lang din yun sa mga gustong umabili talaga. May pa-questions din kami weekly. Tigwa 100 items na gawa ni Sir Denmark Salido. FOA passer din, kasabayan ko. Tapos isa na din registered queen. So Sir Denmark, shoutout sa iyo. Salamat sa paggawa ng question na yun. Bale, yung question is doon ko namin ilagay ang link ng Google Form sa folder. Yun, update na lang namin kayo sa group kung kailan namin ipopost. Basta starting September 3, una is yung sa fire suppression. So, balik na tayo sa slide. So, FOE. Para saan ba ang FOE? Ito ay para lamang sa Bureau of Fire Protection. Hindi natin ito pwede magamit sa Napolco sa PNP kasi meron silang Napolcom. Sa BGMP naman, meron silang POA. Pang Bureau of Fire Protection na talaga. Pwede din naman, kung meron kayong board exam, yung PRC license, pwede yun magamit mo sa Tri-Bureau. At yung career service exam o yung sa CSE na exam. Ito lang kasi specific talaga para sa Bureau. So ano nga ba ang Bureau of Fire Protection? Kailan ba ito nagawa? Ang background ng Bureau of Fire Protection is nagawa ito na sa pamamagitan ng 6975. So through the enactment of 6975, which is also known as the DILG Act of 1990. So, nang dahil dito, ang fire services na-separate sa Philippine Constabulary at naging ganap na Bureau of Fire Protection naman talaga. Bukod sa BFP, dyan din nabuo ang PNP at saka BGMP. BGMP at yung DILG, PPC, marami pa din dyan. Pero ang pag-aralan nyo para lang sa akin is yung sa DILG dyan at about sa BFP kasi may lumabas dyan about sa exam. Siyempre kung kailan na-approve yung 6975, yung background nito, sino ang nag-sign yun. So dapat nyo ding aralan yan. Marami pa namang panahon marami pa namang medyo pa naman malayo ang exam. So dapat magbasa din kayo patungkol dyan. So ang BFP is mandated to prevent and suppress destructive fires, conduct investigation, provide emergency medical and rescue services, and enforce the Republic Act 9514 o yung tinatawag natin na the new Fire Code of the Philippines. Ito yung 9514. Ano ba yung old Fire Code? Yun naman yung PD 1185. Yun yung old Fire Code. Yung pag new Fire Code 9514. Isipatan nyo din itong 9514. Meron din naman dyan dun sa mga files na nasa link, no? Meron din namang RA 9514 dyan at saka 6975. Kasi lalo na sa RA 9514 kasi may mga lumabas talaga dyan, lalo na yun sa Rule 10 saka Rule 12. Basahin nyo din yan. Medyo mataas ang coverage ng 9514 pero mataas pa din ang panahon nyo. Kaya read in advance din kayo dyan. So, ano ba ang vision and mission ng fire or ng BFP? So, ang vision is a modern fire service fully capable of ensuring fire safe nation by 2034. Habang ang mission naman is we commit to prevent and suppress destructive fires, investigate its causes, enforce the fire code and other related laws. Ano ba yung mga other related laws na sinasabi? Ito yung PD 1613 or yung the law amending the law on arson and respond to man-made and natural disasters and other emergencies. Tinanong to sa exam kung ano ba yung other emergencies at kung sino ba ang pwede mag-proclaim. Siyempre, ang pwede mag-proclaim ng gan is yung ating presidente. Siya lang ang siya magde-declare ng emergencies na kung saan yung PNP, BFP is magkakaisa, tutulong sa AFP para dun sa other emergencies na yun. Kasi parang lumabas yan sa exam, hindi ko lang talaga maalala kung ano yung composition ng tanong. Basta meron dyan, tinanong yan ako dyan. So, fire. Ano ba ang definition ng fire? Marami kasi ang definition ng fire. Una, it is an active principle of burning characterized by the heat and light of combustion. Ito yung sa RN 9514. Lumabas to sa exam, tinatanong kung ano ang definition ng fire according sa Republic Act 9514. So, dapat alam nyo din yan. Ito pa iba.
A rapid self-sustaining oxidation process accompanied by the evolution of heat and light of varying intensity is a chemical reaction. It is the rapid oxidation of a fuel producing heat and light. And it is a rapid self-sustaining oxidation process accompanied by the evolution of heat and light of varying intensities. So ito lahat bali is definition ng fire. Pero ito ang naalala ko at tinanong tong Republic and 14 kung ano ba ang definition ng fire according dyan sa Republic ngayon. Okay, so fire analysis, ito naman ibang branches ng fire. Bukod sa fire, meron din tayong fire analysis. Hindi ito branches pala. So fire analysis, it is the process of determining the origin, cause, and responsibility of fire. Fire control, it is the act or process of preventing the fire from spreading, thus preventing damages. So preventing the fire from spreading, yan ang fire control. Ito naman fire suppression. Ano ba ang fire suppression? Siyempre, ang fire suppression is it is an act or process of lowering the intensity of heat. So tandaan nyo itong fire suppression at fire control kasi minsan magkabaliktad. Minsan kasi is mabaliktad natin yung mga meaning nila. Yung akala natin na fire suppression fire control pala. Basta ito ang keyword natin. Pag sinabing fire control, preventing. Pag sinabing suppression, lowering the intensity of heat. Pag sinabi naman analysis, determining. Alright? So proceed tayo. So quiz time. Number 1. Kung meron kayong mga note dyan, pwede nyo rin mag-take note kayo. Tapos lagyan nyo yung quiz time, lagyan nyo 1 to 30. Kasi meron nata tayong 30 questions. Tapos i-check nyo. Magsagot kayo, ibigay kayo ng later. Tapos i-check nyo para malaman natin kung ano naman yung score nyo. So first question. It is the act or process of lowering down the intensity of heat in a fire. Ano ba yun? A. Fire control. B. Fire suppression. C. Fire analysis. Or D. Fire. So ano nga yun? Ang sagot dyan is fire. Ang sagot dyan is sabihin. Ang sagot dyan is sabihin. Yun na. Nasa na? Teka lang. Ano ba tong slide ko? Teka lang. Fire analysis, fire control, fire suppression, so quiz time. It is the act or process of lowering down the intensity of a heat in a fire. So ano sa tingin nyo ang sagot? Siyempre, ang sagot dyan is fire suppression. Lowering nga, di ba? Fire suppression. Ano ba yung fire control? Preventing. Ano yung fire analysis? Determining. Ano yung fire according sa fire code? So meron dyan yun. No, pagpasensya nyo na yung slides ko kasi inedit ko naman to bakit hindi nag-araw. So screenshot na lang yung sagot. Number 2, it is the act or process of preventing the fire from spreading. Ano ba yun? Preventing. Hindi, control. Ano nga yung suppression? Lowering. Ano yung analysis? Determining. So it is the process of determining the origin. Siyempre alam na natin yan. Fire analysis. Fire control. Ano yung fire control? Ito yung preventing the fire from spreading. Ano yung fire suppression? Ito yung act or process of lowering the intensity of heat. Ano yung fire analysis naman? Ito yung determining the origin. Okay, so what is the meaning of fire according to Republic Act 1914? A. It is a chemical reaction. B. It is a rapid self-sustaining oxidation process accompanied by the evolution of heat and light of varying intensity. C. It is the heat and light that comes from burning substances produced by the combustion of substance. And letter D, an active principle of burning characterized by the heat and light of combustion. Siyempre, ang sagot dyan is letter D. Itong lahat ay meaning ng fire, pero specific kasi ano ang meaning ng fire according sa fire code. So, ang sagot dyan is letter D, an active principle of burning characterized by the heat and light of combustion. Number 5 is extinguishing fire by means of slowing down the rate of burning by cooling. Ano ba yan? Extinguishing fire by means of slowing down the rate of burning by cooling.
A. Control ba yan? B. Suppression. C. Extinguishment. D. Smoldering. Ano sa tingin nyo? Malamang sagot nyo dito, extinguishment siguro. No. Pero ang sagot dito ay slowing down. Ano nga yung control kanina? Ito yung preventing. Ano man yung fire suppression? Ito yung lowering. So, ang sagot dito is suppression. So, extinguishing fire by means of slowing down the rate of burning by cooling. Ano naman yung definition ng fire suppression? So, nandyan, ang definition ng fire suppression is an act or process of lowering the intensity of heat. So, ang sagot dyan is suppression. Nawala yung yung mga sagot ko. I mean, yung araw nyo, itong araw ko. Sige na. Number 6, it is the way of extinguishing fire by means of keeping it from spreading or by holding the fire into one area. Ano yung definition ng fire control? Siyempre, ang fire control, alam mo yun. So, ang definition ng fire control, it's the act or process of preventing the fire from spreading. So, ang sagot dyan is control. Keeping the fire from spreading by holding the fire to one area. Sagot dyan is control. Ito naman, the three elements of fire, namely heat, fuel, and oxygen, is generally known as, triangle of offense ba? Triangle of heat, wala namang ganyan. Triangle of fire, or tetrahedron of fire. Pag sinabing heat, fuel, and oxygen, ito ang tinatawag natin na triangle of fire, or fire triangle. Ano naman yung fire tetrahedron? So, mamaya i-discuss natin yan. Ito muna. The following are the elements of fire triangle except A. Heat, B. Oxygen, C. Chemical reaction, and D. Fuel. So, ano nga yung fire triangle? Siyempre, yun lamang ay ang heat, oxygen, and fuel. Ano yung kanina? Yung fire tetrahedron? Ang fire tetrahedron naman, or tetrahedron of fire, ito ay binubuo ng oxygen, fuel, and heat. Itong tatlo, ito yung naging fire triangle. Pagkadating sa tetrahedron of fire, may nadagdag na. Ito yung chemical reaction. Kasi, yung fire triangle, ito yung taught as the components of fire dati. Pero, kalaunan na-discover siguro nila na technically not correct naman. So, dinagdag yung chemical reaction which is now known as a tetrahedron of fire. Ano ba yung tetrahedron of fire? So, it is a geometric representation of what is required for fire to exist, namely fuel, oxygen, heat, and uninhibited chemical reaction. Una-una, ano ba ang oxygen? Pag sinabing oxygen, ito yung a colorless, odorless gas and one of the compositions of air, which is approximately 21% by volume. Ito yung normal air, 21%. Sources of oxygen. So, pag normal oxygen, 21% yan. Ito yung composition. 78% naman nitrogen at 1% yung other gases. 21% normal oxygen, 17% nitrogen, 1% other gases. Oxygen levels. Ito yung 21% normal air, 16% ito yung required na air. Ang 12% naman is dizziness. Habang yung pag 9% na lang ang oxygen level, magiging unconscious na. Okay? So, proceed tayo. Fuel. Ano ba yung fuel? So, pag sinabing fuel, ito yung the material or substance being oxidized or burned in the combustion process. Kumbaga, ito yung kahoy na nasusunog in the combustion process. So, meron itong tatlong sources ng fuel. Meron tayong solid, liquid, at saka gas. So, pag sinabing solid, ito yung mga molecules na closely packed together. Yan yung solid. Habang yung liquid naman is loosely packed. At yung gas is are free to move. Example sa solid is yung wood, cloth. Sa liquid naman is yung mga gasoline, kerosene. Habang sa gas, ito yung natural gas, propane, butane. Okay. Ano yung kanina? Oxygen. Ano yung oxygen? Ito yung a colorless, odorless gas. Pag sinabing fuel, ito yung material or substance being oxidized or burned in the combustion process. Ano yung composition ng oxygen? So, 21% oxygen, 17% nitrogen, at 100% impurities.
Ano naman yung fire, ano namang sources ng fuel? Siyempre, meron tayong solid, liquid, and gas. Pag sinabing solid, closely packed together. Pag sinabing liquid, loosely packed. Pag sinabing gas, free to move. The molecules are free to move. So sa pangatlo tayo, heat. Ano naman ang heat? Siyempre ang heat ay ang energy component of fire tetrahedron, or ito yung source of ignition. Pag ang heat nagkaroon ng contact sa fuel, dyan na magkakaroon ng combustion process. Kasi pag heat lang, pag fuel lang, hindi ito sapat, hindi ito gagana. Pero pag mayroong heat na nakasama, dyan na yan ang starting ng combustion process natin. Pero pag walang oxygen at saka yung chemical reaction, hindi rin mabubuo yung talagang sunog. Kumbaga combustion lang. Okay? So heat energy is measured in units of joules. However, it can also be measured in calories. 1 calorie is equals to 4.184 joules, and basta hindi naman ito lumabas pero linagay lang namin baka sakali. So temperature, ano ba yung temperature? Pag sinabing temperature, ito yung measure of degree of molecular activity of a material compared to a reference point. It can be measured either in degree Celsius or Fahrenheit. Temperature, pag sinabing temperature, measure of degree of molecular activity. So, inote nyo na yan, yung temperature na yan. Sunod, meron sa heat is meron siyang 4 na common sources. Una, isang chemical energy. Kalawa, electrical energy. Pangatlo, mechanical. At pangapat naman is yung nuclear energy. Ayan, wala na tuloy. Saan ba yun? Teka lang. Hindi ko pa kasi ganito kasi kabisado to. Pasensya na rin sa video kung may copyright ba ng screen recording dyan. Wala kasi akong resources na magamit Kaya ito na lang muna sa ngayon. Sana yun. So oxygen, ito yung tetrahedron of fire. Fuel, ano na. So temperature, pag sinabing temperature, ito yung measure of degree of molecular activity. So ito naman yung 4 na common sources ng heat. Meron tayong chemical energy, electrical energy, mechanical energy, at saka nuclear energy. Ano ba yung chemical energy? Ito yung the most common source of heat in combustion reactions. Ito yung mga chemical reactions na nag-generate ng heat. Ano ba naman yung electrical energy? Ito yung can generate temperature high enough to ignite any combustible material near the heated area. So pag sinabing electrical energy, siyempre alam naman natin yan. Common sense na may involvement yan, yung kurente. Ano ba yung mga halimbawa ng electrical energy? So meron tayong yung overload, arcing, sparking, yung lightning, dyan na din yan bilong sa electrical energy. Ano naman ang mechanical energy? So mechanical energy is ito yung an energy created with the friction and compression. Pag sinabing friction, ano ba yun? Ito yung movement of two surfaces against each other. Pag sinabi namang compression, ito yung gas is compressed in a container or cylinder. Nuclear energy, ito yung fission or fusion of atoms. Pag sinabing fission, pag sinabi natin fission, ito yung split apart. Pag sinabi namang fusion, ito yung combine or combination of atoms. Okay? Sana naaalala niyo po itong mga dinidiscuss natin. Kasi may posibilidad din talaga na babalik ito dun sa exam. Lalo na, may iba kasi sabi nila di na daw kami mag-aaral kasi situational din naman ng mga exam, marunong din naman kami mag-comprehend. Kung di mo din naman alam kung ano yung binabasa mo, meron doon sa situational, di baliwala rin ang pag-aaral, di ba? So minsan lang to sa buhay, kahit aralin na natin, sana nga makapasa talaga kayong lahat.
sisikapin din namin ng group na makaprovide ng mga ganitong video, pero di pa ngayon talaga, siguro mga 2 weeks na before. Pero di ba magpo-posting naman din kami. So pag sinabing atoms, ano ba yung atoms? Ang atoms, ito yung the smallest particles of elements that take part in chemical reaction. Okay? O ulitin ko, ano yung atoms? Ang atoms, ito yung smallest particles of elements that take part in a chemical reaction. Ayos ba? Good na? Okay. So, ano yung pang-apat? Ito yung chemical reaction. Ano yung chemical chain reaction? Ito yung a series of reactions that occur in a sequence with the result of each individual reaction being added to the rest. Pag sinabing chemical chain reaction, pag may chain reaction, ibig sabihin yan, it is a series of reactions that occur in a sequence. That occur in a sequence with the results of each individual reaction being added to the rest. Okay? Yan ang chain reaction, no? Ito yung combustion is a complex reaction that requires a fuel in a gaseous state. Basta, meron din dyan, dun sa reviewer na meron ako. Okay, pati yung private at pati yung public access, meron yan. Yung tetrahedral of fire, basics na lang din yan eh. So dapat alam natin. So summary muna tayo, ano yung 4 na components ng tetrahedral of fire? Una is meron tayong oxygen, meron din tayong fuel, meron din tayong heat, at meron tayong chain reaction. So pag sinabing energy component of fire tetrahedron, ang sagot doon is ang, syempre, heat pag energy component. Pag sinabi namang materials or substance being oxidized or burned in the combustion, so pag sinabing being oxidized or burned, ito yung fuel. Pag sinabi namang odorless, colorless gas, ito yung oxygen, syempre. Pag sinabing series of reaction, obviously naman ito yung chain reaction. Okay, so proceed na tayo. Ito, sagutan naman natin. Number 9 question. It is any material that stores energy that can be later extracted to perform mechanical work in a controlled manner. This can be in form of solid, liquid, or gas. So ano nga yan? Ito yung sabi natin na fuel that stores energy. Fuel. Pag sinabing oxygen, colorless, odorless gas. Pag sinabing chain reaction, series of reaction. Pag sinabing heat, ito yung energy component ng energy component of the fire tetrahedron. So, it is the energy component of fire tetrahedron. Siyempre, ang sagot dyan is heat. Fuel, ito yung solid, liquid, or gas being oxidized or burned. Pag sinabing chain reaction, ito yung series of reaction. So, a series of reactions. Ito na, series of reactions that occur in a sequence with the result of an individual reaction being added to the rest. So, ang sagot dyan, obviously, is ang chain reaction. Okay? Chain reaction din dyan. Pag wala itong series of reactions, posible maging sagot natin dyan is ang chemical reaction. Pero may tinatanong may series of reactions. So ito, ang sagot dyan is ang chain reaction. So proceed tayo. Ano naman yung classification of fire? So merong 6 na classification of fire. Unang-una dyan is ang Class A fire. Ano ba yung Class A fire? So, ito yung fires involving ordinary combustibles or fibrous materials such as wood, paper, cloth, plastics, and rubber. No? Pinaka muna. Pag sinabing Class A, ordinary combustibles. Pag sinabing ordinary combustibles, wood, paper, cloth. Okay? Sunod is ang Class B. Ano ba yung Class B? So, flammable or combustible liquids. Class B, flammable or combustible liquids. Class A, ordinary combustibles. Class B, flammable or combustible liquids. Pag sinabing Class C, meron din naman yan. Ano yan? Electrical. Pag sinabing Class C, energized electrical equipment. Pag sinabing Class D naman, ito yung certain combustible metals, katulad ng potassium, magnesium, titanium. Ano nga yan? Pag Class A, ordinary combustibles. Pag Class B, flammable and combustible liquids. Pag Class C naman, ito yung electrical equipment. Ang pag Class D, ito yung pag Class D, ito yung combustible metals at alloys, katulad ng magnesium, potassium, at ano pa. So, ito sa Class E. Class E, ito yung fires involving high voltage electrical installation and bulk LPG. Pag Class E, ito lang ang terms mo, LPG. Class E, LPG.
Pag class K naman, ito yung bago, fires involving combustible cooking fluids such as oil and fats. So pag sinabing class K, cooking fluids such as cooking oils, na lang din yan. Basta may cooking, class K yan. Okay, ayos ba? So, class A, ordinary combustibles. Class B, combustible liquids. Class C, electrical. Class D, ano ba yung class D? Alloys, no? Or mga combustible metals or alloys. Pag sinabing class A, ito naman yung mga LPG. Pag sinabing class K, ito yung cooking oils. Ayos. So, quiz time. Involves high temperature cooking fuels such as vegetable oil, animal and oil and fats. So, pag sinabing cooking fuels or oil, ito yung, syempre, class K. Ano ba yung class A nga? Inuulit-ulit na natin. Class A, ordinary combustibles, yung wood. Pag class B naman, ito yung mga combustible liquids, no, gases and greases, katulad ng gasoline, ito, bilong sa B. Pag C naman, ito yung electrical equipment. At pag class K, ito yung cooking oils. Sunod, 13. Involve flammable and combustible liquids, grease and gases such as gasoline, oil, lacquer, paints, mineral, and alcohol. So, baka malito kayo ha. Hindi ito, di ba, ang answer natin sa number 12 is class K kasi cooking oil. Pag sinabi namang, pag wala namang cooking dyan na involved, so hindi yan class K ha. Ano ba yan sa tingin nyo dito? Class A ba? Na ordinary combustibles? Class D ba? Na LPG? Class K ba? Na cooking oils or fuels? Hindi. So, sagot yan is none of the above. Bakit? Ano ba kasi yan? Ito yung letter C. Class C. Pag sinabing flammable and combustible liquids, such as grease or gasoline, class C. Pag sinabi namang cooking oil, class K. Pag sinabing mga wood, class E. Pag sinabing LPG, class D. Pag sinabing LPG, class A. Pag sinabing combustible metals and alloys, katulad ng mga magnesium, titanium, class D. So, classes of fire. Ito naman yung classes of fire na meron tayo. Merong 4. Una is natural fire. Ito yung cause without direct human intervention. Katulad, halimbawa na lang, yung earthquake, typhoon, and lightning, kasi hindi naman tao ang siguro yung itong typhoon, itong yung mga flood, yung flood, tao ang may dulot. Pero ito yung earthquake, typhoon, saka lightning, hindi naman natin ito gawa, no? Ito is without direct intervention, natural fire. Yan. Pag sinabi namang accidental fire, ito yung does not involve deliberate human act. Yung hindi talaga natin ginawa, pero hindi natin directly ginawa, pero tayo talaga, no? Yung mga aksidente ba, hindi naman natin sinadya ng mga aksidente, pero nagawa natin na hindi natin alam. So, ayan, does not involve deliberate human act to ignite or spread fire into an area where the fire should not be. Halimbawa na lang ito is yung mga pag-overload ng kuryente natin, yung spark and electrical defects sa mga kuryente natin. So, yan ang accidental fire na hindi natin directly ginawa. Pero, in the first place, tayo ang naglagay. Ito ang tanong. Saan belong ang carelessly discarded cigarettes? Belong to which cause? Ano ba? Natural ba? Yan? Hindi. Yan ay aksidente. Okay? Kasi carelessly discarded cigarettes belong to which cause? Ito yung aksidente natin na pag-discard ng cigarettes. Okay ba? Nakasabay pa ba kayo dyan? Okay, so number 15, sun rays focus on glass which may serve as a convex lens. Ito yung natural. Sun rays focus on glasses which may serve as a convex lens. Okay. I-double check nyo lang din dyan sa reviewer nyo. Bali, magbibigyan naman ako ng sagot nito. Baka kasi malito eh. Kasi kahit ngayon, nalito pa ako dyan sa dalawa. Sa natural at saka yung accidental. Kasi nabiktima din ako yan dun sa questions, dun sa exam. Dun sa mock exam ko dati. Sarili mock exam ko lang. Akala ko talaga ang sagot is natural, not accidental. Pero natural pala, no? So,
i-cross-reference nyo yung meaning ng accidental at saka natural. So, number 3, classes of fire according to cause. Incendiary fire. Ano ba yung incendiary fire? Ito yung one deliberately set under circumstances in which person knows the fire should not be set. Ang undetermined naman, ito yung cause can't be proven. So, incendiary, deliberately set under circumstances. So, review nga tayo. Ano ba yung pag sinabing natural fire? Ito yung pag sinabing natural fire, ito yung cause without direct human intervention. Pag sinabing natural. Pag sinabi namang accidental, ito yung does not involve deliberate human act. Pag sinabi namang incendiary, ito yung deliberately set under circumstances. Pag sinabing undetermined, ito yung cause cannot be proven. So, it is number 15 quiz. It is an act deliberately set under circumstances in which the person knows the fire should not be set. So, sagot dyan is, syempre, incendiary. Pag any unplanned or uncontrolled event resulting from unsafe act, unsafe operational conditioning, either of which can cause energy, any unplanned or uncontrolled event, accident. No, hindi naman natin controlled event eh. Ito, resulting from unsafe acts, unsafe occupational conditioning. Yan ay aksidente. Pag sinabing cause without direct human intervention, syempre natural. To overload electric circuits, spark and electrical defects. Yan ay accident. Pag sinabing without direct intervention, katulad nung earthquake, typhoon, yan ay natural. Pag sinabing overload electric circuits, yan ay aksidente. Ito naman tayo sa number 19. It is on stage in fire development wherein the effort is focused on cooling. Ito, sa tingin nyo, di pa naman natin ito na-discuss, no? Pero sa tingin nyo, magulat kayo kung saan ang sagot. It is a stage in a fire development wherein the effort is focused on cooling. So, dito natin mapipresent ang focus of elimination sa comprehension. Bali, ito yung mga sagot. Halimbawa na lang kung hindi ka nag-aral. So, dito manghuhula tayo ng sagot. No, ito ay isa sa perfectong halimbawa nun. So, pag sinabing stage in fire development wherein the effort is focused on cooling, pag wala tayong idea, pag sinabi natin fully developed, ito ba yung fire development wherein the focus. Pag sinabing effort is focused on cooling, so siguro pag sinabing focus on cooling, siguro sa pagkakataon nito ng sunog is parang patapos na yung sunog. So, bali, ipapakool na lang nila yung mga kalayo, yung mga apoy na nandun. So, siguro, pag sinabing fully developed, siguro pwede din. Pag sinabing decay, pwede din naman. Pag sinabing growth stage, ibig sabihin, pasimula pa lang, papatubo pa lang ng apoy. So, hindi yan. Pag sinabing ignition stage, ano yun sa ignition? Di ba yan sa key natin sa ating mga motor? Ignition key. So, hindi siguro ignition kasi pagsimula pa lang yan. So, ang choices natin is nandito na lang sa fully developed and decay. So, kahit saan dyan sa dalawang sagot natin, meron na tayong 50% chance of spotting the correct answers. So, mamili na lang tayo. Pag sinabing fully developed, focus on cooling. Fully developed. So, hindi pa yan focus on cooling kasi fully developed pa yung apoy. Hindi pa natin ipapakool yan. So, for me, the answer dito is decay. So, i-discuss muna natin itong fire development. No? Meron silang 5 na stages of fire. So, una ay yung ignition stage, yung sinabi natin kanina. So, it is the point wherein the fire starts. There is plenty sa stage na ito, there is plenty of oxygen, little heat and smoke. Bali, mag-uumpisa pa lang yung apoy. So, fire is still small and generally confined to the fuel that initially ignited. So, yung pangalawa naman, ito yung growth stage. Ito yung temperature and smoke level increase. Growth na from there is plenty of oxygen at little heat and smoke. Medyo na nag-arise yung temperature natin. So, yung mga smoke is getting thicker na and for spreading. Ito yung pinaka-keyword pag sinabing growth stage. Ito ay yung fire plumes begin to form above the burning fuel.
So pangatlo, ito yung flashover. So pag sinabing flashover, ito yung transition between sa growth stage at yung fully developed. Sa flashover naman, sa stage na ito is mayroon ng presence of huge smoke which indicates the rapid change of situation. Increasing level of smoke with decreased visibility. Bali, hindi na tayo. Yung visibility natin is hindi na ganun. Na-decrease na dahil dun sa level ng smoke. Kumbaga, makapal na, mas nausok. So next, fully developed. So ito yung sabi natin kanina, pag sinabing fully developed, maximum amount of heat is released. Kumbaga, yung lahat ng fuel na nandun is all combustible materials is the same meaning as fuel, is burn na. Lahat yung mga kahoy na nandun is burn na. Kaya, kumbaga, nagresulta siya ng maximum amount of heat is released. Ito naman yung sinasabi natin na decay. Yung intensity of fire decreasing due to lack of available fuel. Yung fire natin is nag-decrease na yung kanyang power. Kumbaga, ang effort dyan is focus na lang sa pag-cooling ng mga remaining fuel na yan. Okay, so quiz time. Ano yung pag sinabing fire plumes begin to form above the burning fuel? Siyempre, sinabi ko kanina, ito yung growth stage. So, point wherein the fire starts. Ano yun? Fully developed, hindi. Decay, hindi. Growth stage, hindi. Kasi ito yung fire plume begin to form above the burning fuel. Pag sinabing decay, ito yung effort, focus on cooling. Pag sinabing fully developed, maximum amount of heat is released. So, ang correct answer dyan is ignition stage. Point wherein the fire starts, ignition stage. So, the initial stage of fire. Ano naman yung the initial stage of fire? Hindi yan fully developed. Incipient, wala tayong discuss na incipient. Growth stage, hindi naman. Initial stage, siguro. Pero, initial stage of fire, ang correct answer dyan is ang correct answer dyan is incipient stage, hindi ignition stage. Kasi pag sinabing ignition stage, ito yung point wherein the fire starts. Pag sinabi namang incipient stage, ito yung initial stage of fire. Bali, merong 5 stages ng fire. Yung ignition, growth, flashover, fully develop, at decay. Meron ding 3 stages ng fire. Meron din naman yan, doon sa summary ko ng meron yan, bali doon sa summary ko ng topic, nilista ko yung ito kasi yung 3 stages of fire. Minsan, sinasabi itong 3 phases of fire. Yung 5 stages of fire naman, yung yung ignition stage, growth stage, at flashover, fully develop, at saka decay. Ang tawag talaga dun is belong siya sa fire development. So, tawag yung stages of fire. So, ito namang 3 na ito yung initial stages of fire or phases of fire. Ito, phases of fire. Ito yung pasensya na nga pala sa aso. Di amin yan sa labas niya. Diba ba? Yan sa aso nila. Gusto yung mixin niya. Pero sana magagaling ko pa yung boses ko. So, incipient stage. Teka lang. So, incipient stage, ito yung initial stages of fire. Free burning stage. Ano naman yung free burning stage or free burning phase? Ito yung a phase of burning in which materials or structures are burning in the presence of adequate oxygen. Pag sinabing smoldering phase, ito yung the final phase of burning wherein flame ceases but dense smoke and heat completely fill the confined room. So, meron tayong 3 phases of fire or 3 stages of fire na din. Yan. Incipient stage, free burning stage, at smoldering phase. Sa incipient stage, meron pa dyang ang temperature dyan is normal. Tapos, oxygen plentiful. Tapos, habang sa free burning stage naman, fire has involved more fuel na. Kumbaga, sa incipient stage, oxygen plentiful. Sa pagdating sa free burning stage, adequate oxygen, or yung deplete na, oxygen supply has been depleted. Pag sinabi namang smoldering phase, ito yung the final phase of burning in which
The flame ceases but then smoke and heat completely fill the confined room. No. So, tatlo. Incipient stage, pre-burning stage, at smoldering stage. So, ano nga ba yung limang stages ng fire? Ano yan? So, yung ignition stage, growth stage, flash over, fully develop, at saka decay. Pag sinabing ignition stage, ito yung starting. Pag sinabing decay, ito yung focus, effort, focus on cooling. Pag sinabing ignition stage, ito yung point where the fire starts. Pag sinabing decay, ito yung effort, focus on cooling. Pag sinabi namang growth stage, ito yung pasensya sa kamay ko, namintura kasi kami galing. So pag sinabi namang yan mga pintura yan, hindi yan lupa. Pag sinabing growth stage, ito yung fire plumes begins to form. Pag sinabi namang flash over, ito yung transition stage between ng growth at saka ng fully developed. Pag sinabi namin fully developed, maximum amount of heat is released. All combustible materials, all fuel has been consumed. Pag sinabi naman decay, all has been burned and the effort is focused on cooling na lang. Okay? Okay, pag sinabi namang tatlong stages ng fire or 3 phases of fire, so incipient stage, pre-burning phase, at saka smoldering phase. Pag sinabi namang incipient phase, ito yung first phase ng fire. Ano ba yan? Nasaan ba yan? Ito yung initial stage of fire. Incipient stage, initial stage of fire. Pag sinabing smoldering phase, ito yung last phase ng fire. Pag sinabing free burning phase, oxygen depleted. Sinabing incipient stage, oxygen plentiful, and stages of fire. Incipient stage, stages of incipient stage, initial stage of fire. Free burning phase, oxygen depleted. Smoldering phase, final phase of fire. Okay, proceed na tayo. So question, the final phase of burning. Ayan, ito yung smoldering phase, di ba? Ano nga yung decay? Ito yung the effort is focused on cooling. Pag sinabi namang free burning stages, oxygen depleted. Pag sinabing ignition stages, ito yung initial stage ng fire. So, correct answer dyan is smoldering phase or the final phase of burning. So, in this stage, the burning is reduced to glowing embers. Ang sagot dyan is free burning stages. Okay. Decay, focus on cooling, smoldering phase, final phase of burning, initial stage of burning or fire. Pag sinabing free burning stages, ito yung in this stage, the burning is reduced to glowing embers. So, ano ba ang ember? Ang ember, ito yung a hot piece of lamp that remains after the material has partially burned and is still oxidizing without the manifestation of flames. Okay, ember, a hot piece of lamp that remains after a material has partially burned and is still oxidizing without the manifestation of flames. So, kasabayan ng ember is meron tayong yung charcoal, yung alligatoring, sparring. So, darating din tayo dyan sa mga ganyan. So, methods of heat transfer. Meron tayong tatlong methods ng heat transfer. Pero, sa reviewer ko, na nandun, may nakita kasi akong 4 na methods. Pero actually, yung sikat dyan is 3 methods lang talaga. Ano ba yun? Yung mga methods na yan. So, ito yung conduction, convection, at radiation. Ano yung methods of heat transfer? Ito yung conduction, convection, at saka radiation. So, pag sinabing conduction, ito yung heat transfer within solids or between conducting solids. Conduction, keyword solids. Pag sinabi namang yan, solids. Pag sinabi namang convection, heat transfer by the movement of liquid or gases. Convection, liquids. Conduction, solid. Pag sinabi namang radiation, ito yung heat transfer by electromagnetic waves. Ito yung radiation. So, ang keyword natin dyan, conduction, solid, convection, liquids, radiation, electromagnetic waves. Ang pang-apat naman is meron dun yung direct contact
Kung makita nyo dun sa summary ng notes ko, meron tayong 4 na methods ng heat transfer, yung convection, conduction, radiation, saka yung direct contact or yung flame contact. No, madali lang naman i-memorize yan, yung methods of heat transfer na yan. Pag sinabi natin conduction, makita mo din yan, yung may solid. Pag sinabi naman natin convection, may liquid. Pag sinabi naman natin radiation, may waves or minsan rays, electromagnetic rays or waves. Yan yung radiation. So proceed tayo. So quiz time. A heat transfer by heat rays. So ito yung sinasabi ko kanina. Minsan heat waves, electromagnetic waves. So dito, a heat transfer by heat rays through the intervening space. Ano ang sagot dyan? Siyempre, sagot dyan is ang radiation. Conduction, solid, convection, liquids, direct contact. Ito yung pang-apat. Na di naman, in case lang, no, ito yung flame contact. So, sagot dyan is radiation, letter B. So, 26, a heat transfer that is direct contact through intervening solid, liquid, or gas. Conducting medium, ano yun? Heat transfer that is direct contact through intervening solid, liquid, or gas conducting medium. Ano ba yan? Paano ba yan? Ito, paano ba yan? Di ba pag sinasabi kong conduction is solid, pag sinabi kong convection, liquid. So, sa tanong na to, lumabas is yung solid at saka may liquid. So, dito na tayo. Labas na natin dyan. Dito na tayo sa direct contact. So, ano nga ba ang sagot? Hindi direct contact ang sagot dyan. Kasi, ang direct contact is flame contact. Now, direct contact, flame contact. Radiation, syempre, wala na yan. Direct contact, wala na yan. So, natira na tayo is conduction at saka convection. So, kung makita natin doon sa picture na yun, alin ba yung direct contact dito? Ito, conduction. Kasi ito, liquids lang eh. Kumbaga, ito lang ang heat is yung mga usok lang. Habang dito is direct talaga sa metal. So, ang sagot dito is conduction. So, isama na yun bukod sa solid, direct contact, conduction yan. Radiation, electromagnetic waves or heat rays, radiation. Convection, liquids pa rin. Direct contact, flame contact yan. So, heat transfer by using liquid as a circulating medium. So, sagot dyan is convection. So, a transfer of heat by a medium, generally solid. Ano ang sagot dyan? Siyempre, na-discuss natin kanina, ang sagot dyan is conduction. So, ito. Hindi ko na siguro ito masyadong i-discuss, no? Bali, yun lang ang topic natin na pag-uusapan. Nakapost naman din ako kanina yung mga important topics sa fire suppression. Pero yun, isa naalala ko lang. Pero marami pa kayong dapat talaga pag-aralan sa fire suppression. Alalahanin nyo na dun sa 75% na fire coverage, ang fire suppression ang may pinakamataas na coverage. No, so dapat aralin nyo talaga yung buong fire suppression. Meron naman yan dun sa mga reviewers ko at saka yung sa mga summary, meron dun na lista. Aralin nyo na. Total mataas, malayo pa naman yung exam. Tapos meron naman tayong study calendar, yung study plan. No, bali guide lang yun. No. So, ano natin to? Tapusin na natin to. How to use a fire extinguisher. So, meron dyan yung PAS. No, dapat alam mo yung PAS. Basic lang yan. Ito yung P, stand for pull the pin. A, aim the nozzle. Is, squeeze the lever. Pag sinabing is ulit, ito yung sweep, side to side. Madali lang naman yan i-memorize eh. Pag sinabing how to use a fire extinguisher, syempre, PAS. P, pull. A, aim, is, squeeze. And another is for sweep from side to side. So, fire extinguishment theory. Meron yan, no, ito. Alam nyo, itong fire extinguishment theory. Di ko sure, pero parang may lumabas ata nito sa exam, dun sa actual exam. So, dapat, alam nyo din, kasi nakakalito itong mga to, no. Ito yung cooling, smothering, fuel removal at inhibition. Hindi ko na i-discuss to kasi meron din naman yan din sa reviewer na meron ko.
saka yung mga summary. So doon yan lang kasi may keyword doon, mas madali nyo lang memorize yung quenching, cooling, smothering. Kasi iwan ko ilang oras na ba tong record na to, baka di na ma-upload tuloy. So next, ito yung top 5 questions na feeling ko, hindi ko naman feeling eh, basta may parang lumabas kasi tagal na kasi ng exam April pa na ngayon. So pag nababasa ko kasi itong mga tanong to, talagang nasabi ko parang lumabas ko last exam. So ito, i-share ko na sa inyo yung 5 questions. Hindi ko lang talaga ma-insakto kung lumabas ba talaga, pero kapag nabasa ko, masabi ko talaga parang lumabas sa exam eh. So i-discuss na natin. Pag-usapan na natin. So una, it is the kind of promotion that is granted instantaneously nursing. Hindi ito So wala yata dito ang answer eh. Hindi ito yung choices. It is the kind of promotion that is granted instantaneously nursing. So refer na lang kayo sa page 46 nung mga notes ko, yung summary ko for answer. Ang sagot yata ito is posthumous promotion. Meron din kasi hindi. Ang sagot dito is yung spot promotion. Meron kasi yung posthumous promotion, regular promotion. So basahin nyo lang yan, pasensya sa slide na to kasi wala dito ang choices. Number 2, it is chemical decomposition of a solid fuel through the action of heat. Ano kaya ang answer? Charcoal, ember, pyrolysis of fuel. Chemical decomposition of a solid fuel through the action of heat. So hindi na fuel yan, hindi din ember yan. So meron yan sa page 36 na minus FOA. Chemical decomposition. Ang answer dyan is pyrolysis. Chemical decomposition. Lumabas to. Pyrolysis. Feeling ko talaga lumabas to. So, a firefighting strategy that is heavily engaged in defensive actions. So, meron tayong offensive firefighting, defensive firefighting, defensive offensive, saka offensive defensive. Merong guides niyan dun sa refer kayo sa page 45 ng my notes FOA for answer. Ito yung name ng folder ng files dapat yung open na nakalagay doon sa personal notes, yung exclusive. Pero meron din naman ito huwag kayong mag-alala kasi meron din naman yung mga offensive, defensive, meron din naman yan dun sa mga reviewer na available yung libre namin. Meron din naman yun. Basahin nyo lang talaga kasi may lumabas talaga tungkol dyan. Yung mga vigorous attack, ano ba yan? Yung pag sinabing vigorous, defensive firefighting yan. So, pangapat, it is a global self-funded non-profit organization established in 1896. So, ito yung, WHO ba yan? UNESCO ba yan? NFPA ba yan? PSIC ba yan? So, nandyan yan sa page 14 ng my notes. At last question, the maintenance and servicing of fire extinguisher shall be performed every A, 2 years, every 2 years ba? B, every 5 years ba? C, no need na as long as magamit pa. At letter D, yearly during the application of clearance. Ano ba sa tingin nyo? So, nandyan yan sa page 10 ng my notes FOA for answer. Okay, so hanggang dito na lang muna yung slides natin kasi di ko alam anong oras na i-upload ko ba to. Iwan ko ba kung ilang oras na ma-upload. So kung meron naman kayong mga tanong, pwede naman kayo mag-direct PM or mag-post kayo sa group. Kasi mag-reply naman kami pag bakante. Okay? About naman dun sa final coaching, wala pa, pinag-iisipan pa namin. Hindi pa kami sure kung makaya ba kasi busy pa din kasi yung buhay-buhay. At dun sa mga na-offend naman dahil dun sa mga meron kaming pinapa-avail, hindi naman kami namimilit ng files. Libre na nga yung iba, diba? Marami namang libre yun. Okay na nga yun kasi nabili ko yung mga pinapalibre ko ngayon. Nabili ko din yan dati sa iba't ibang resources. So, kinumpile ko lahat. At yan, nabuo. Pero, yung personal notes naman, ibigay nyo na sa akin yan kasi privilege na lang yan sa pag-summary ko ng buong topic. At saka yung pa-quiz din namin natin 100 items. Di naman kasi ako gumagawa niyan eh.
Bali, may kinakausap din ako na piling gumawa. Kaya hindi naman natin pwedeng i-thank you na lang sa paggawa yan, di ba? So, please do understand also. Alam naman namin ang hirap nyo. Siyempre, mag-start ko lang kayo nag-review. Lalong-lalo na doon sa hindi cream ang courses kagaya ko. Education yung course ko. Tapos bilang napatpad sa FOE. Diba? Biglang nagka-shock yung mga information kasi hindi ko naman alam ano yung fire technology, ano yung arason. So, kaya yan. Lalo na yung sa mga may trabaho, mahirap talaga pagsabay yung trabaho sa review. Pero kailangan talaga nating pagtuunan ng panahon din para mag-review, para mapasa na natin ang exam. Sabihin ko sa inyo, napakahirap ang exam talaga. Pagsagot ko pa lang, 1 to 10 questions. Kasi, kasi una dyan is yung about sa general ability, yan yung una. Sagot ko, 1 to 10, patay. Sabi ko, patay. Ito na, napakahirap talaga. So, bigla ako nag-proceed doon sa mga BFP topics. Baka kasi doon ako magsagot. Pagpasok ko doon, patay, ito na naman. Pero natapos ko. Nagtaka nga yung mga kasama ko sa room. Kung may nakaalala pa. Yung sa Region 10, sa room namin. Kasi ako yung pinakaunang natapos sa room namin. Wala pa yatang 2 hours lang ata yun. Natapos ko na. Kasi nasabi ko, ano pang isasagot ko? Wala na. Yun na ang answer ko. So nagtaka sila. Nakatingin sila sa akin yun. Akala nila confident ako sa answer ko. Pero, sa Diyos ko na lang yung sagot ko na dun. Siyempre, pagkalipas ng ilang buwan, lumabas ang result, di na ako nag-expect. Nagulat na lang ako kasi meron ako dun sa name. Ang passing nga pala is 80% ng passing. So, sa 150 items, dapat kunin mo is around 135 questions out of 160. No? So, kaya yan. Kaya ko nga na wala akong video na ganito, wala nag-share ng mga ganito, wala nagsabi sa akin na situational. Kaya alam nyo na situational yung exam. Pero wag lang talaga tayo magkumpensa sa pag-aaral natin. Dapat pag-aaralan pa rin natin yung mga files na nandyan. Basahin hanggat sa mabasa. No? I-print yung mga gustong i-print. May mga na-share din naman ako na technique kung paano epektibong pag-aaral. Okay? So hanggang dito na lang siguro. Magandang gabi at good luck din sa pag-study nyo. Sana mapasa nyo na yan. No? Para sa susunod na exam, bago na naman. At doon nga pala sa mga retaker, madali na lang siguro sa inyo itong pangalawang take kasi mayroon din naman dyan. Alam nyo na kung saan kayo mag-focus. Yung math is mayroong 10 to 15 questions ang math. At malabas din naman sa math is yung problem solving, percentage, saka fraction, simplifying din. So ma-recommend ko sa math is search yung PRB lessons ni Teacher Jana. Ma'am Jana ba yan? Sa YouTube. Meron sa niyan. Saka si Ma'am Leonalyn Vlog. Makakatulong yan sila sa inyo pagdating sa math. No? At sa English naman, pinaka-basic, pinaka-common yung subject-verb agreement, yung synonyms, at saka vocabulary. At syempre, reading comprehension. Dapat marunong kang magbasa ng mga matataas na mga paragraph at marunong kang mag-comprehend kasi maraming comprehension. Kahit sa BFP topics, parang comprehension na din. Dapat alam mo talaga, marunong ka talaga mag-comprehend. Siguro, ma-recommend ko din dyan si si Ma'am Laika, Team Laika ng YouTube din. Search nyo. At sa BFP related topics, marami naman dyan. May link ako na binigay doon. Ispatan nyo kasi makakatulong din yun. Tsaka yung Wiseman Education, pero hindi ko alam kung meron pa ba sila ngayon. Tsaka yung Sir Noel Chops Online Review. Then, so i-search na lang yan sa YouTube. No? Marami naman dyan makakatulong. Sipag diskarte lang talaga. Kailangan din naman natin ipilit kung hindi natin kaya mag-review. Kasi magkano minimum ng review ngayon? 2,000 ba yan? Meron nga ibang mga 750, di ba? Pero kung meron ka, bakit hindi? Diba? Pero kung wala, huwag mo lang pilitin. Ako nga, hindi na nga ako nag-review. Self-review lang. Diba? Napasa ko nga na may trabaho pa, kayo pa.
No? Kayo pa na matatalino. Ako di ako matalino. Hindi ko ako marunong mag-English. Pero pinala din talaga. Siguro kung para sa iyo din yung exam, hindi. Makakapasa ka din naman. Saka, pray ka lang din. Unang-una, huwag mo yung kalimutan. Yan ang pinaka-importante. Pray at gawa. Kasi kung pray ka lang, umasa ka lang dyan sa himala. So, dapat maggawa ka rin, mag-aral ka rin. Okay na? So, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. At kung pasensya na sa video kasi siguro first time para sa ito tapos may copyright pa ng video nyo. No. So pagtsagaan nyo na lang muna balang araw pag nakaraos na, edi high-tech na camera gamitin natin. Okay. So good luck sa tanan. Kita-kits ulit sa susunod na video kung mayroon na.